Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Isang klase ng halaman na nagtataglay ng mga kulay lilang mga mumunting bunga kapag mahihinog na. At karaniwan lamang makikitang tinutuka at kinakain ng mga ibon sa gubat. Subalit hindi alam ng karamihan na ang halamang ito pala ay isang napaka-useful at napakahusay na uri ng halaman na maaari nga nating mapakinabangan. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay mamangha sa mga kakaibang gamit at tulong sa mga tao ng punong ito na kung tawagin ay Calicarpa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Calicarpa o beauty berry ay isang klase ng munting puno na mayroong mga tinataglay na patusok na hugis ng dahon at tumataas lamang ng mula 5 hanggang 10 metro. Subalit madalas mo rin itong makikilala dahil sa mga taglay nitong mga maliliit na butil ng bunga na kulay lila. Sa mga matatandang paniniwala ay sinasabi nga na ang bunga raw ng anumang puno na kinakain ng ibon ang bunga ay pwede rin pala nating kainin. Ang prutas nga na beauty berry ay maaari mong makain. Ito ay mayroong lasa na maaaring maikumpara sa lasa ng peras, subalit nagtataglay ng konting anghang. Isang kilalang ornamental na halaman ang beauty berry sa mga bansang Madagascar, North America, at Australia. At batid mo rin ba na isang mahusay na mosquito repellent ang beauty berry? Maaari mong kunin ang mga dahon nito, durugin at ikuskus sa iyong mga braso upang hindi kakagatin ng mga insekto, lalo na nga ang mga lamok. Ang halamang ito rin ay natuklasang nagtataglay ng mga anti-cancer activity para sa ating baga. Kaya ang paminsan-minsang pagkonsumo ng hinog na bunga nito ay labis ngang mabisa. Ang boreol ditong kemikal na taglay ay mahusay rin sa pagpapanatili ng maayos na metabolismo at sa pagpapasigla ng ating gastric juices at maging ang daloy ng ating dugo. Sinasabing nagpapagaang din ito ng pakiramdam lalo na sa mga taong hirap sa paghinga o mayroong asma. At alam nyo ba, nasa kasalukuyan ay ginagamit din pala ito sa mga lutuin at ilang mga recipes, lalo na nga ng mga taong mahilig sa mga native o mga wild ingredients sa kanilang mga putahe. Kaya kung napapansin mo na ito sa inyong lugar, ay subukan mo na rin itong tikman. Bagaman hindi nga kasarapan ang lasa nitong taglay, ay tiyak na masustansya naman. Sa inyong probinsya, ano naman ang tawag ng puno at ng prutas nito? Marami bang puno ng saging o banana sa inyong lugar? Dahil sigurado ako na maliban sa mga dahon at mga bunga nito na ating kinakain, ay kadalasang wala na nga itong masyadong pakinabang at hindi na masyadong pinapansin. Kaya naman halika, dahil sa videong ito ay siguradong magugulat ka na pati pala ang mga ugat o unod ng saging o ang puno ng saging ay makakain din pala. At hindi lamang iyan, napakarami rin itong dalang mga benepisyo at mga sustansya. Ang saging ay isang klase ng halaman o puno na makikita natin kahit saan. Katulad nga ng niyog, ito ay maaari mo ring tawagin na puno ng buhay sapagkat mula nga sa dahon, puso, bunga, katawan at mga ugat nito ay napakaraming dalang pakinabang at halaga. Subalit batid mo rin ba na pati pala ang laman ng saging o ang rhizome nito ay makakain at mapapakinabangan din pala? Ito nga ay mayaman sa serotonin, tannins, dopamine, vitamin A, B at C at marami pang iba. At gaya nga ng prutas na saging,
ay marami itong pakinabang at sustansyang daladala. Mainam nga itong makatutulong sa pagpapalinaw ng ating mga mata. Ang content nitong vitamin A ay mainam sa pagpapanatiling malinaw ng ating mga paningin at iba pang mga katulad na kondisyon sa mata. Pangalawa, ang laman ng saging ay isang mainam na home remedy para sa masakit na tiyan o sa mayroong gastric heat. Ito ay dahil sa cooling nature effect nito na nagpapakalma sa sikmura at sa masamang nararamdaman. Mainam ding gamot sa mga sugat sa balat at sakit na dulot nito ang laman ng saging. Ang tinataglay nitong tannins ay napaka-epektibo nga sa pagpapagaling. Isa ring mainam na natural remedy ang laman ng saging o bilang anti-inflammatory agent. Ang taglay naman nitong vitamin C ay mainam sa pag-aalis ng mga free radicals sa katawan at ilang mga harmful virus na kadalas ay dahilan ng pamumuo ng mga cancer. Nagpapaganda rin ng kutis ng balat ang laman o unod ng saging at mainam na panlaban sa pagkakaroon ng pimples o pangangati. Nagtataglay din ito ng anti-asthma properties na upang hindi mo na kailangang gumastos pa ng napakamahal. At ang panghuli ay para naman sa mga umiihi ng dugo. Maaari kang kumonsulta agad sa inyong doktor o subukan ang laman ng saging bilang self-medication at isang mainam na alternatibo. Maaari mong ilaga ang laman ng saging at kainin tulad ng pagkain ng kamuting kahoy o kaya ng ube. Maaari mo ring inumin ang pinaglagaan o pinagpakuluan nito. Isang mabuting herbal na medisina. Isang natural na panlunas, organic at nasa tabi-tabi lamang. Pumili lamang ng puno ng saging na mayroong sapat na gulang at kunin ang pinakalaman o unod nito. Ikaw, ngayon mo lang din ba narinig na pwedeng kainin ang ugat o laman ng saging? Comment ka naman ng yes upang patuloy tayong magtampo ng mga kaibang kaalaman na kapupulutan ng aral. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na madalas na tumutubo sa bakuran, sa bakanting lote at mayroong mga bunga na animoy munting pipino? Agad mo nga itong mapupuna dahil sa mga mapupula nitong hinog na bunga. Ngunit dito sa atin sa Pilipinas ay binabaliwala lamang ito dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason pa nga. Subalit batid mo ba na kinakain pala ito, gamot at isang mahalagang sangkap sa putahe sa ibang panig ng mundo? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang isang ligaw na halamang ito na kung tawagin ng ilan ay tindura. Ano-ano nga ba ang mga dala nitong sustansya at saan-saan mo ito maaaring gamitin? Pamilyar ka na nga ba sa damong ito? Nabaging at mayroong bunga na kahawig ng pipino o di kaya naman ay ng kamyas. Ito ang halamang Coccinea grandis. Tinatawag din itong tindora, scarlet gourd o ivy gourd sa Ingles. Ang tindora ay nagmula nga sa mga bansang Africa, India, Cambodia, China at umabot na nga rin dito sa atin sa Pilipinas. Ang muntingan nitong halaman ay kaagad lumalago at ang mga baging naman nito ay mabilis na kumakapal at maaaring bumalot sa mga pader, sa mga puno at sa mga kasukalan. Subalit, mas kilala ang halamang ito dahil sa taglay nitong mapupulang bunga kapag nahihinog na at animoy munting pipino naman habang hilaw pa. Dito nga sa atin sa Pilipinas hindi nga ito pinapansin dahil akala ng karamihan ito ay nakalalason. Mayroong dalawang klase ang tindora, ang mapait at ang walang pait nitong bunga na maaaring maihalin tulad nga sa lasa ng ampalaya. Subalit batid mo ba na ang iniiwasan mong damo
o ang prutas na ito sa ibang bansa pala ay pinagkakaguluhan pa. Ang Coccinea grandis o tindora ay makakain pala, at sa ibang lugar nga gaya sa India, ito ay iniluluto nila. Pati nga ang mga lambot o dahon nito ay ginagamit nila bilang pansangkap sa mga lutuin. Sa bansang Thailand, ito nga ay paborito nilang sangkap sa sikat nilang sopas na kung tawagin ay kenkey curry. At kung minsan, ito ay ginagawa rin nilang masarap na pickles o sangkap sa ibang putahe tulad ng sambar. Ngunit maliban pa dito ay marami palang benepisyo sa kalusugan ang halamang ito. Mayaman nga ito sa maraming nutrients kagaya ng iron, calcium, vitamin B1, vitamin B2 at dietary fiber na maaari mo ngang makuha sa bunga, dahon at mga talbos nito. Mainam na nagre-regulate ng blood sugar level ang pagkonsumo ng tindora. Ito ay madalas na gamit nga sa Ayurvedang medisina bilang panlunas sa diabetes at hanggang ngayon ay sinusuportahan ng ilang pag-aaral na isinasagawa sa University ng Kelaniya. Isa rin ang ivy gourd sa mainam na gulay para sa mayroong mga type 2 diabetes. Sa tulong din ng tindora at ng anti-obesity properties nitong taglay ay maiiwasan ang mabilisang pananaba. Pantanggal o panlunas din sa fatigue ang halamang ito dahil ito ay mayaman sa iron. Tulad nga ng ampalaya ay makakaiwas ka sa over-fatigue o pagkakaroon ng anemia. Mainam rin ang ivy gourd para maiwasan ang pagkakaroon ng kidney stone. Ang calcium nitong taglay ay napakabisa. Ayon sa pag-aaral, ang calcium nga ay isang dahilan sa pagkakaroon ng kidney stone. Subalit sa makabagong pag-aaral, ang pagkonsumo ng calcium-rich na mga pagkain ay kabaliktaran naman ang naidudulot dito. Isang mahusay na antioxidant rin ang ivy gourd. Ang tinataglay nitong niacin at riboflavin ay isang mahusay na magandang antioxidants. At ang panghuli ay bilang panlunas sa ilang kondisyon sa balat, kagaya ng eksima, paso sa balat at ilang pamamantal. Dahil ito nga ay may tinataglay na antifungal at antibacterial properties. Oh, hindi ba't napakahusay ng halamang ito? Hindi lamang makakain, mahusay na gulay, ay marami pa palang sustansya. Sa inyong probinsya, ano ang tawag dito? Nakakain ka na rin ba nito? Nakakita ka na ba ng halamang biga? Ang makatikim ng dahon at laman nito. At maaaring sasabihin mo nga na hindi maaaring kainin ng halamang ito dahil ito ay makati. Subalit magugulat ka dahil hindi lamang ito makakain, ay napakarami din palang pakinabang na dala para sa atin. Kaya naman kung meron kang nakikita ng ganito sa inyong lugar, ay marapat na mapanood mo nga ang mga taglay nitong kagamitan. Gabi, San Fernando, Singapore. Ilan lamang iyan sa mga uri ng alocasia na madalas nating kinakain at isinasangkap sa mga lutuin katulad ng sinigang. Subalit batid mo ba na may isang klase nito ang hindi madalas pinapansin at iniilagan pa nga kadalasan? Ito ay ang halamang Alocasia microrhizos o mas kilala natin bilang halamang biga o bila sa Ifugao. Isa sa pinakamalaking klase ng alocasia o mga gabi na native dito sa South Asia, Pacific Island, partikular na nga dito sa atin sa Pilipinas. Tinatawag din itong giant taro, pia, ape at conjivoy sa Australia. Unang nakilala ang biga dito sa Pilipinas kasabay ng ilan pang mga kauri nito na madalas itinatanim dahil sa maharinan nitong laman
at gulay buhat sa mga dahon nito. Subalit ang biga ay bihira lamang kainin dahil alam ng lahat na ito ay napakakati sa labi at sa balat, dulot ng calcium oxalate crystals o rapides nitong taglay. At animo nga'y makating tulad din ng nitel o alingatong. Subalit batid mo ba na ang rapides nitong taglay ay maaari ding mawala basta lutuin lamang ito ng matagalan kung ihahambing sa pagluluto ng gabi. At maging ang biga ay napakarami din palang gamit at binipisyong daladala. Una, ang malalapad nitong dahon ay maaari mong ang gawing payong kapag umuulan. At ang laman naman nito ay niluluto nga ng matagalan upang ipakain naman sa mga inaalagaang baboy. Subalit maliban pa diyan at maliban sa ginagawa nating gulay ang mga dahon nito, ito pala ay maaaring gamitin bilang panlunas sa kagat ng mga insekto. Samantalang kung masakit naman ang inyong ngipin, ang malapit ng mabulok na paklang ng biga ay maaari mo ngang initin sa apoy at saka itapal sa masakit na ngipin. Ang laman din ito ay pinaniniwalaang mahusay sa mayroong lagnat, malaria, diarrhea at sakit sa ulo. Ang pinaglagaan naman ng laman nito ay maaaring gamot sa mayroong masakit na tiyan o kaya naman ay nagsusuka. Samantalang sa bansang Bangladesh, kanila itong panlunas sa mayroong diabetes, nagdurugong sugat o kaya naman ay constipation. Ang ininit namang laman nito ay tinatapal sa tuhod o sa binti bilang panlunas sa masakit na binti, bunga ng rayuma. Ang katas naman ng laman ng biga ay hinahaluan ng gatas ng baka at mahusay na pangalis ng kamandag ng ilang mga kagat ng ahas sa bansang India. At marami na ring pag-aaral ang nagsasabi na ang puno ng biga pala ay isang mahusay na antifungal, antioxidants, anti-tumor, anti-cancer at antidepressant. Kaya naman kung dati ang puno ng biga sa inyong lugar ay dinadaan-daanan lamang, ngayon ay batid mo na marami pala itong pagkakagamitan. Basta kung kakain ka nga nito, ay lutuin lamang ng matagalan. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.